Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat kay Maria sa langit. Si Maria ang pinakamalapit kay Jesus sa kanyang buhay at sa kanyang pagpapakasakit. Nandun siya mismo sa paanan ng krus ni Jesus nung siya'y nalagutan ng hininga. Hinawakan niya ang bangkay ni Jesus. Ganong nagdusa si Maria, kaya nararapat man lang na siya ay makiisa din sa kanyang kaluwalhatian. Tulad ni Jesus, si Maria din ay namatay. At tulad ni Jesus, hindi siya nanatiling patay at ang kanyang katawan ay hindi nabulok. Siya ay dinala sa langit, kaluluwa at katawan. Nanguna siya sa atin. Ang nangyari kay Maria ay mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo rin ay pupunta sa langit, katawan at kaluluwa, pero mag-aantay pa tayo sa general judgment para dito. Nauna na sa atin si Maria, upang bigyan tayo ng pag-asa. Siya ang ating modelo. Sa ating pagbasa, narinig natin ang pakikipagtunggali ng babae at ng dragon. Ito ay ang kadugtong ng sinabi ng Diyos sa babae nung unang nagkasala ang tao. Maglalaban ang babae at ang ahas, ang binhi niya at ang binhi ng ahas. Tutuklawin ng ahas ang binhi ng anak ng babae, pero dudurugin ng binhing ito ang ulo ng ahas. May 2 tanda na nakita sa langit. Ang babaeng malapit ng manganak. Nakatungtong siya sa buwan at may korona siyang 12 bituin. Nandun din ang halimaw na pulang dragon
na may 7 ulo at 10 sungay. Malakas siya. Isang hampas lang ng kanyang buntot at hinagis niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa lupa. Inaabangan ng dragon ang ipinanganak na babae, ngunit ito ay dinala ng Diyos sa langit. Naligtas ang babae at naligtas din ang bata. Dinala sila sa ilang. Hinabol ito ng dragon pero nilikas ang babae ng tubig. Niligtas ang babae ng tubig. Nilamon ito ng apoy na galing sa dragon. Sa maikling salita, hindi nagawa ng dragon ang balak niya sa bata at sa babae. Ang pangitahing ito ay isang larawan ng struggle ng kasamaan laban sa kabutihan. Malakas ang kasamaan. Parang walang laban ang babae at ang bata. Pero nandyan ang langit na naliligtas sa mabubuti. Hindi mananalo ang masama. Kahit na hindi nakuha ng dragon ang babae at ang bata, ibinaling niya ang kanyang lakas sa iba pang mga anak ng babae dito sa lupa, sa atin. Talunan na ang kasamaan, ang masama sa langit. Kaya dito na lang siya nanggugulo sa lupa. Isipin natin, talunan na ang ating kaaway. Kaya huwag magpadala sa takot sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng langit na tumutulong sa atin. Dinadakila ka namin at iniluwalhati, Panginoon. Dakila ka at makapangyarihan. Sa tagumpay ni Mama Mary, pinapakita mo sa amin na iniligtas mo rin kami at dadalhin sa langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.